Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. Meron tayong sasagutin na question ngayon. Sabi niya, hello Honey Leith, 7 years multiple visa ang nag-grant sa akin ng visa. Kailangan or hahanapan pa din ba ako ng affidavit of support sa Philippine Immigration? Hello po, salamat po sa comment mo. Sino-sino nga ba ang mga hahanapan ng affidavit of support sa Philippine Immigration? Kapag tayo po ay magta-travel, and then yung hawak po natin na visa ay short stay visa, like for example, visit visa, tourist visa. Yun po yung mga short stay visa natin. And kapag wala po tayong enough na income sa Pilipinas, wala tayong mai-provide na enough na proof of financial capability to travel, meaning meron tayong sponsor, yung mga relatives or friends natin, sila yung gagastos ng travel natin. Sa kanila tayo magstay doon sa ibang bansa. And then, kapag, for example, yung duration of stay natin sa ibang bansa ay aabot ng mga 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 2 months, 3 months, ganun, then possible po talaga na hahanapan tayo ng affidavit of support and guarantee. Paano ba malalaman na short stay visa yung hawak natin? Kapag makikita nyo po sa visa na yung type ng visa ay Visa C, yan po yung mga short stay visa. And kapag nakalagay naman sa visa type ng visa natin ay Visa D, yun po yung long-term visa. So, ayun nga, na-mention ko na kapag short stay visa yung hawak natin, posible po na hahanapan tayo ng affidavit of support and guarantee kapag sponsored yung travel natin. Meron tayong sponsor, hindi tayo yung gumagastos ng travel expenses natin. So, ganito po yung naging experience ko. First, kung nag-travel to Maldives as tourist, yung duration of stay ko nun ay 9 days yung dineclare ko sa Philippine Immigration. And sponsored ng German partner ko yung travel. Siya yung bumili ng ticket, siya yung nag-book ng hotel namin, siya lahat ng travel expenses. So, sponsored yung travel ko. And unemployed din ako noon sa Pilipinas. So, wala akong na-provide na financial capability to travel. Wala akong certificate of employment, wala akong bank statements, wala akong pera. Pera na sa akin talaga. Kasi yung travel expenses ko ay yung partner ko yung gumastos lahat. Pati yung pocket money ko. So, dahil nga 9 days lang, 'di ba? Wala akong visa kasi hindi naman kailangan ng visa sa Maldives. Visa free naman siya. So, kahit na sponsored yung travel ko, hindi po ako hinanapan ng affidavit of support and guarantee that time. Doon na-offload ako dahil wala akong CFO, Guidance and Counseling Certificate. Pero nung nag-flight ulit ako, after ko na-comply yung CFO, and then, ayun na, yung travel, yung duration of stay ko ay 5 days na lang. Hindi pa rin ako hinanapan ng affidavit of support and guarantee kahit na sponsored yung travel ko. Pero nung next flight ko na, from Philippines to Germany, and yung hawak ko po na visa ay visit visa, and yung type ng visa ko ay Visa C dahil nga short stay visa siya. And ang dineclare ko po nun sa Philippine Immigration ay magstay ako dito sa Germany for 2 months yung sinabi ko. Pinakauna po nilang hinanap sa akin dahil yung partner ko din yung sponsored ng travel ko. Siya pa rin lahat. Siya yung bumili ng ticket lahat. And dito ako nagstay sa apartment niya. Pinakaunang hinanap ng Philippine Immigration sa akin ay affidavit of support and guarantee. And then next travel ko naman, yung hawak ko po na visa ay Family Reunification Visa. And yung type ng visa ay Visa D. Dahil long-term visa na po yung Visa D.
And syempre, sponsor pa rin ng husband ko kasi mag-asawa na kami, 'di ba? So, sponsor niya pa rin yung travel ko. Siya yung bumili ng ticket, of course. Lahat-lahat ng expenses, siya pa rin. Pero hindi na po ako hinanapan ng affidavit of support and guarantee sa Philippine Immigration. So, kaya naman po, na-realize ko na lang talaga based on my experience, kapag yung travel natin ay hindi masyadong mahaba yung duration of stay, like for example, maximum 1 week, posible na hindi tayo hahanapan ng affidavit of support kahit na sponsored yung travel natin. Pero kapag meron tayong visa na hawak and yung duration of stay natin ay umabot ng minimum 2 weeks up to 3 months, ganun, then posible din na hahanapan tayo ng affidavit of support and guarantee. Pero kapag long term na po yung visa na hawak natin, visa D, yung type ng visa natin, yun na po yung mga spouse visa, fiancé visa, family visa, working visa, ganun, kung ano, basta mga long-term visa, student visa, language course visa, mga ganun. So, yun na po yung mga part ng long-term visa kung saan eligible na tayong mag-apply ng residency sa bansang pupuntahan natin. Hindi na po maghahanap ng affidavit of support ang Philippine Immigration. So yun, i-check po natin yung mga visa na hawak natin. Tingnan po natin yung visa type. Kapag visa C po yan, meaning short stay visa po yung hawak natin. Kapag visa D naman, meaning long-term visa po yung hawak natin. So again, kapag magta-travel tayo na meron tayong sponsor, iba yung bumili ng ticket, and then, mag-i-stay tayo sa mga relatives or sa sponsor natin. And then, wala tayong enough na income sa Pilipinas. Wala tayong mai-provide na financial capability to travel. Then, posible po nahahanapan tayo ng affidavit of support and guarantee sa Philippine Immigration. Pero kapag visa D po yung hawak natin, long-term visa, posible po na hindi na tayo hahanapan ng affidavit of support and guarantee sa Philippine Immigration. So, wag niyo pong tingnan yung visa kung gaano katagal yung validity. Tingnan niyo po kung ano yung visa type na hawak niyo. Type C ba or type D? Kasi ayun nga, maghahanap po ang Philippine Immigration ng affidavit of support kapag short stay visa yung hawak natin and sponsored yung travel natin. Kung meron pa po kayong mga questions or clarifications, please i-comment nyo lang po. Thank you for watching. Bye-bye!